Tulad po ng sa Excalibur po, Evolution. Minsan po di po sila nakakapunta yun. Dahil po sa mga Chinese po. Sa Lao talaga marami kaming na-encounter mga lang ng mga Chinese vessels na nakikita namin doon talaga. Siyempre may mga pangamba na kami din na kaya pag may nakikita kaming barko ng mga Chinese, parang kami ng kusang lumalayo, umiiwas. Tulad dun sa yung tsuhin ko, parang binomba sila ng water cannon. Tapos yung iba naman po, maakyat sila sa bangka nyo. Kung anong gusto nila, hindi na sila nagpapaalam, kunin nila yung isda mo na huli, mamahalin, kinukuha nila. Ako po China sa lakad po. Nagawa na po. Sa isda po. Philippines yun malapit na kasi dito sa atin yan 40 miles lang yata mula hanggang dito yan sa atin. Dito sa China, malayo na sa kanila Tinuturo ba yung tungkol sa West Philippine Sea taong nasa school? Wala naman po. Na pag-uusapan ba sa school niyo yung tungkol sa pangaagaw ng mga Chinese? Opo. Ano yung alam niyo tungkol doon? Wala po. Pero po nakwento. Sino nagkwento? Mga po, teacher po. Anong nararamdaman mo na may mga Chinese na gustong agawin yung pinagpapangisdaan ng papa mo? Malungkot. Sa grade 3, masyado pang bata sila yun Kumbaga, hindi nila masyadong, parang wala silang pakialam kung anong nangyayari pa sa paligid natin. Kumbaga, nag-i-enjoy pa lang sila sa bata kasi panay laro, di ba? Parang laro pa ang nasa isip nila. Hindi nila masyadong naintindihan yung tungkol sa kaguluhan na meron tayo ngayon. Hindi pa talaga lumalawak yung aralin dahil nasa grade 3 pa lang. Part po talaga siya ng Pilipinas, tapos marami talagang na makukuha talaga sana yan. Nababanggit po ni Papa na napakaganda nga daw po ng lugar na yan, kaya daw po siguro pinag-aagawan. Tungkol po dyan sa mga nung nanghaharas yung mga Chino doon, kaya hindi na ako bumalik. Maganda ma'am po, dahil medyo guminawa kami ng kaunti doon. Hindi katulad ko ngayon na dito lang kami sa group ng Masinloc, Zambales. Medyo mahina na ang kita. Malapit sa atin yan dahil 25 miles lang yan. Pero nung nakabalik ako ulit doon, kabado na kami ma'am dahil hindi ka na pwede makapasok sa loob, dito ka na sa labas. Papunta kaming Scalboro, sinalubong na kami na hindi kami pwedeng papasukin doon. Sinabihan na kami na get out, Filipino, no pre-fishing, get out. Kaya wala na kaming gawa, umuwi na lang. Yung mga huli naman namin, pinagkukuha nila. Ang ginawa nila, yung mga magaganda pang isda. Mabinta yun, medyo maganda ang binta. Binambahan kami ng water cannon. Masaya po pag walang naming fish na prinito po, tsaka po sinabaw. Mahirap. Kasi minsan walang laot sa papa. Kasi po minsan po wala pong laot. Pabilang po sila. Kung halimbawa po na pag lumentulo po is baka babagsak po. Lalo po mga bulok na po yung mga kayo sa ilalim. Nung minsan po malakas po yung alon. Paninirahan sa tabi ng dagat ma'am, napakahirap po, lalo na kapag may mga typhoon na dumadaan. Kasi dati po nakaranas kami na sobrang lakas ng ulan, tapos sumubay pa yung pagtaas ng tubig sa dagat, tapos sumubay pa yung tubig din sa ilog. Ngayon po hindi kami nakakalabas kasi nga yung tulay na dinadaanan namin, lumalagpas po yung tubig. Minsan hindi po kami nakakapasok, gawa po nun. Kaya mas madalas po na marami kaming absent sa school kaysa po sa present. Taon-taon po yan tuwing may bagyo. Paano kapapasok sa school kung ganun kataas yung tubig? Apektado na rin yung pag-aaral ng mga anak ko, yung kinikita ko. Kasi dito sa amin, wala nang ganong pangisdaan dito na maganda. Hindi doon lang. Na, tapusin mo yung pag-aaral mo, habang nandito pa si papa mo, Iman din. Pero sa barko. Pangarap ko lang na magkatapos silang pag-aaral. Mahirap maging mangingisda. Huwag kang tumulad sa amin. Dapat meron kang dapat marating dahil
nakikita mo naman siguro yung sitwasyon na lalo na sa kanya parang ayaw ko maranasan ng naranasan namin. Yung paranasan kanya naranasan namin sa dagat.